good news po. Pwede na ho mag-start ng hardware and construction supplies business kung ang puhunan mo is between 100 to 300,000. Remember lang po that the goal is makapag-establish ka ng hardware and construction supplies business na kumpleto ang paninda. It's like a one-stop shop hardware. Kahit maliit ang puhunan, dapat kumpleto ang paninda nyo. Kasi halimbawa, na-experience nyo na ba yung bibili ka ng elbow, kailangan mo ng T at ng coupling, kailangan mo rin ng solvent cement na pandikit. Tapos nung tinanong mo yung tindera sa hardware, sabi niya, ma'am, meron ho kaming paninda, meron kaming elbow, T, coupling, pero naubusan ho kami ng solvent cement. Ay, paano ngayon yan? Paano mo ngayon ikakabit yung elbow na yan, yung T at coupling kung walang solvent cement? So, what do? Pupunta ka ngayon at lilipat ka sa ibang hardware. Masisira po ang hardware kapag ganyan. Kailangan po ang goal ng isang hardware ay kumpleto ang mga panindang items. Kahit maliit ang puhunan mo, kailangan ma-maintain po natin na kumpleto ang ating paninda. Ngayon na alam mo na ang goal mo sa pagtatayo ng hardware ay dapat kumpleto ka sa paninda, paano mo ngayon gagawin yan sa maliit na puhunan? Saan ka ba magsisimula? Alin sa mga sumusunod ang uunahin mo? Gravel, sand, cement, hollow blocks, reinforcing metal bars ba? Hardware and carpentry and tools ba? Plumbing, electrical, paints and thinners, lumber and plywood. Alin ba dyan sa mga items na yan sa hardware and construction supply ang dapat na unahin mong bilhin? Sa episode 3, detalyado pong ituturo ko sa inyo ang mga basic at hot selling items na dapat meron kang itinda sa hardware. Bago natin puntahan yung mga details, bakit mo pumupunta ang customer sa hardware? Ang dahilan kaya pupunta ang customer sa hardware ay una, magpapagawa siya ng bahay from start to finish. Marahil meron siyang lupang nabili at patatayuan niya ito ng bahay. Ang isa ring dahilan kaya ang isang customer ay pupunta sa hardware ay para magpa-repair o magpa-renovate ng bahay niya. So kung magpapagawa ang customer ng bahay, isipin mo kung ano ang kakailanganin niya. To build a house, one will start with the foundation. Kung kukuha ka ng contractor o carpenter na gagawa, ang ilan sa mga tools na kailangan ng isang customer ay ang mga sumusunod: shovel, pickaxe, measuring tape, tamsi, trowel, spirit level, wheelbarrow, gamot sa laban sa anay, or termite proofing solution. Kasama na dyan yung gravel, sand, hollow blocks, semento, reinforcing bars from 8 mm to 25 mm, depende kung gaano kataas yung bahay, kung ilang palapag. Nandyan din kakailanganin yung mga wooden planks for framework, 2x2, 2x3, 2x4, plywood, phenolic plywood. So, iyan yung ilan sa mga pangunahing needs ng isang customer na dapat ang hardware ay meron na paninda. Tayo po'y magkita sa episode 3 at doon pag-uusapan natin detalyeng listahan ng mga basic hardware needs na dapat meron ka sa tindahan mo.